Sa murang edad, ang mundo ng isang bata ay dapat puno ng kulay, laro, aral at pangarap. Sa bawat hakbang nila, naroon dapat ang kamay ng magulang, gumagabay, nag-aaruga, nagtatanggol. Ngunit sa ilang sulok ng ating mga kalsada, may mga batang hindi na bata. Sa halip na lapis, sampagita ang hawak. Sa halip na paaralan, lansangan ng kanilang silid-aralan. Paano ito nagsimula? Saan nanggaling ang mga sampagita? Sila rin ba ang nagtahi nito? At bakit tila normal na lang ang batang nagtatrabaho sa murang edad? Hindi ito kwento ng paninisi. Ito'y kwento ng pagpupunyagi ng mga batang pilit bumabangon sa gitna ng kahirapan at ng mga magulang sa kabila ng lahat ay umaasa may bukas na mas magaan. Kaya't susubukan kong maranasan ang kanilang mundo. Maglalakad, mag-aalok, magbebenta. Hindi para sabihing alam ko ang hirap nila, kundi para mas marinig natin ang kanilang tinig at mas damhin ang bigat ng kanilang araw-araw. Sa bawat sulok ng lungsod, sa bawat hintong trapiko, may munting kamay na umaabot ng sampagita. 10 piso kapalit ng isang ngiti. Tila ba simpleng transaksyon? Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakatago ang kwento ng kahirapan, sakripisyo, at pagkabatang unti-unti nauubos. Ang bulaklak na dapat sana'y sagisag ng pag-asa, ngayon naging sandata laban sa gutom. Sila ang mga batang naglalako ng bulaklak. 5 hanggang 14 na taong gulang. Masyado pang bata para sa mundong puno ng panganib, polusyon at responsibilidad. Bakit nga ba sa murang edad ay natutulak na ang mga batang ito sa lansangan? Mula dito sa St. Jude Parish School Church sa Trece Martires Cavite, nakapanayan namin si Arian. Ayan, magandang gabi! Pwede ba namin malaman ang pangalan at edad mo? Ako po si Arian Kate Zabaldica, 13 years old po. Kailan ka nagsimulang magbenta ng sampagita at gano'n ka nakatagal nagtitinda? 5 years old po ako nagsimula and 9 years na po ako nagtitinda. Isang batang sampagita na buong tapang na nagbahagi ng kanyang kwento, kalakip ang pahintulot ng kanyang mga magulang. Ayan, so after ka namin makilala, gusto naman namin malaman kung ano ang pangarap mo para sa sarili at sa pamilya mo. Ang pangarap ko po maging engineer po. Tapos sa pangarap ko po sa pamilya ko, bigyan po sila ng bahay. Yun lang po. I-describe mo naman sa amin kung anong klaseng bahay yung gusto mong maibigay sa parents. Ano po, simple lang po siya eh. Mga second floor lang po. Tapos may mga sariling kwarto po sila. May pool? Opo, meron po. May pool? Opo. Ano naman pong pangarap niyo para sa edukasyon po ng anak niyo at sa buong pamilya niyo? Sa mga anak ko, pangarap ko lang sa makatapos sila ng pag-aaral. Kung ano man yung pangarap na gusto nila habang sila ay nalaki, magtupad para hindi sila habang buhay na ganito, na magtitinda. Para naman meron silang Martin. Hindi ko gusto rin na habang buhay sila manininda na nasa katabing kalsada lang. Kaya sana makatapos sila at maano nila yung gusto nila kung paglaki nilang kurso na magiging ano nila habang paglaki nila, magiging trabaho. Ayan, so kwantahan mo na lang kami about sa eskwelahan mo. Sa eskwela.
Maganda naman po mag-aral. Tapos minsan po, may nakakaano lang po kasi po, may isa pong teacher na may galit po sa akin. Tinatawag po si mama. Bakit napatawag ang mama mo? Sa pag-absent po po. Absent ka. Ano namang dahilan ng mga pag-absent? Ano po, yung minsan po, kaya po ako na-absent, gawa po sa pagtitinda. Gusto ko po magtinda. Pero yung iba naman po, minsan po may sakit po ako. So, madalas ka bang na-absent sa school? Opo, madalas po. Sa college, saan mo gusto mag-college? Ang gusto ko po talaga sa may kabso sa main. Doon po talaga gusto ko. Talaga gusto ko. Opo. Sure ka na? Mahirap po ba? Mahirap din. May iba ka ba bang pangarap? May iba ka ba? Ano po, yung, pero po pinagpipilian ko. May isa pa po akong pangarap, maging teacher po. Nasabi nga ni mama mo kanina na yun daw yung gusto ni papa mo. Opo, teacher. Teacher. Doon naman tayo sa ano mo. Dito sa pagtinda mo sa simbahan. Di ba, alam naman namin na volunteer ka pupunta dito, nagtitinda, tutulungan sila mama mo. Paano naman yun? Kasi di ba yung mga klase mo, bihira naman makakita ka sa mga kaklase mo na nagtatrabaho rin. So, ano mo na pagkatapos nila sa school, hindi na sila sa bahay, nagpapahinga na. Kaya, di ba, gagala, sila nga gagala, tapos meron sila makagala. Ano pa karamdaman sa Naiingit po. Pero, naiingit din po ako kasi sila po nakakagala. Pero okay na rin naman po sa akin. At least po ako nakakatulong din sa mag mas pipiliin ko naman po kasi tumulong kay mama at papa. Kasi sa gumala. Pero may naiingit din po ako. Dito naman sa simbahan, kumusta yung mga kasama mo? Di ba, marami ka rin confidential dito sa pagkita. Kumusta naman yung Masaya naman po. Hindi mo ba, syempre, pag titinda ka, hindi ba unahan? Hindi ba unahan yan sa sa bibili? Apo. Pero, po, nalayo po sana. Pag unahan po, nayaan ko na po sila. Sa may iba naman po akong Kasi minsan po dun sa Kapula, marami na po. Ang gagawin ko, dito po ako. Pag marami po dito, lilipat naman po ako. Diskarte na lang din sa aba. Ano naman, kumbaga, di ba, knowing na nga ganito yung sitwasyon natin ngayon, kung papipiliin ka, kung meron kang kapangyarihan na pumili ng buhay o ng estado sa buhay, mas okay lang ba sa'yo na ganito ulit? Or ano ba yung hiling mo na sana sa susunod ganito? Ano po, sure po na paano ko po, sa susunod po sana hindi na po kami titinda, hindi na po kami naghihirap sa pera. Yun po. Gusto ko po maging, parang hindi naman po masyadong mayaman. Yung tama lang po. Kumbaga sa susunod na buhay, mas okay lang ba sa'yo na ganito, magtitinda ulit ng sampag kita? Opo. Kaya po, kasi po, naman po, sanay na naman po kasi ako. Kumbaga kung papipiliin ka, okay lang sa'yo? O mas gusto mo lang mas magaan-gaan na Pero po, hindi ko po masyado pero pag papipiliin po ako, gusto ko po yung may magaan-gaan na buhay. Pero kung ano naman po, okay naman po, masaya naman po ako sa pagtitinda. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tinatayang may 1.09 milyong batang manggagawa sa bansa. Halos 50% sa kanila ay nasa sektor ng serbisyo, kabilang na ang pagbebenta ng sampagita. Habang mahigit 40% naman ay nasa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng batas na naglilimita sa oras ng trabaho ng mga batang wala pang 15 taong gulang, marami pa rin ang nasa lansangan mula umaga hanggang hapon. Umaasang may ibili ng kanilang palitan. Magandang hapon po. Magtatanong lang po kami kung ano pong experience niyo po dito sa pagtitinda sa simbahan. Magandang hapon po. Tanong lang po namin kung kumusta po kayo sa pagbebenta ng sampagita dito sa simbahan. Okay naman, okay lang. Minsan katulog, minsan naman, kaya
pangarap po natin. Kumusta naman po yung benta niyo po dito? So, pwede po ba kayo magkwento ng mga experience niyo po sa pagtitinda dito araw-araw? Ako kayo na hanap. Nakasurvive naman po sa araw-araw. Araw-araw. Siyempre, kung minsan mag-aalukan, hindi ka pinapansin. Then malang, kung minsan nakakainit din. Kasi pag inalok ko, hindi man lang sinabi na tumawa man lang. Kasi sa amin naman, inaalok namin pag kayo pag tumawa. Masaya na kami. Kasi hindi kami nabibigyan at this. Para bang pinapansin na. Pero yung iba, wala, parang walang nakikita. Tanong ko na lang din po, kung ano pong opinion niyo po sa mga batang nagtitinda po dito, lalap na sa pagkita. Hindi ako pabulo. Kasi dapat yung mga bata na nagtitinda sa kanila. Kaya kung maaari, yung mga nanay naman, kung pinagkat na sa kanila, may mga bata, kapag na lang sana huwag magalit sa akin yung mga nanay. Yun lang po yung opinion niyo po. Kahit po nag-aaral naman po sila, pinagsasabay nila, gusto Kaya din. kahit na, kasi hindi makapag-concentrate ng isang bata, kung nasa isip na yung sila, siyempre, makakati yung kanila. Isipin nila yung kanila ng pera para pinagkain. Hindi nila na-isip Sa tingin niyo naman po, yung mga bata nagtitinda po ng sampagita, ano pong opinion niyo po sa ganun? dapat naman kasi bawal yun. Kasi hindi lang yung siyempre kailangan pero yan naman yung mga bata dito Sunday nasa-awa rin. Kaya kung minsan pinababayaan na lang namin kasi tayo lang natin makatulong sa mga magulang pagkuhan sa magtitinda na nakakatulong. Para sa ilang matatandang kapwa nagtitinda ng sampagita, malinaw ang kanilang paninindigan. Hindi dapat ang mga bata ang nasa kalsada. Anila, sa murang edad ang mga batay dapat nasa paaralan, hindi sa lansangan. Sila'y saksi sa hirap ng buhay sa kalsada at ayaw nilang maranasan din ito ng susunod na henerasyon. Sa mata ng lipunan, sila'y bahagi na ng tanaw. Isang batang may bitbit na tali ng sampagita, kumakatok sa bintana ng sasakyan, umaasang may bibig. Ngunit sa likod ng bawat bitbit, may gutom, pagod, at pangarap na madalas ay nauuglot. Sa bawat sagot ng ating mga nakapanayam, malinaw ang mensahe. Hindi nila gusto ang ganitong buhay. Ngunit sa mundong kulang sa oportunidad, sila ang unang isinusubay. Sa kabilang dako, sa bawat kwento ng batang naglalako ng sampagita, may paulit-ulit na tanong. Bakit sila narito?